mainit yung panahon dito sa South Korea. So, marinig nyo yung hangin, ang sarap sa katawan, hindi na siya ganun kalamig. Yung mga puno na to, magbilang lang tayo ng ilang linggo, weeks lang, kakaroon na ng mga dahon yan. So, ang ganda na ngayon dito, pwede ka na mag-jogging nang hindi ka nakasuot ng pagkakapal-kapal na damit sa katawan mo. Minsan 3, 4. So, nagputol na rin sila ng kahoy dito. Yan yung pinagputulan. So, maganda na yung panahon para makapaglakad-lakad, guys. Ito yung panahon na napakadaming nagja-jogging. Pero, sa susunod na buwan, sa makalawa, pagdating ng May, June, July, August, sobrang init na. Kaya ito yung panahon na hindi ganong malamig at hindi ganong kainit. So, puro factory talaga dito, guys, no? Tignan nyo. Medyo mataas na yung lugar na to. Dito kahit linggo may pasok sila. Nagtatrabaho sila. So, literal dito sa area ko, dito sa lugar namin, guys, makakaipon ka dahil napakalayo ng syudad dito. Kung babiyahe ka ng Seoul, babiyahe ka pa siguro ng mga ilang oras papunta doon. Kulang-kulang yung 3 oras bago makarating ng Seoul. Sa Gyeonggi-do kami, dito sa Daegut. So, literal na factory makikita mo. Kaya yung iba, swerte rin naman. Kahit na medyo nakakaboring na init, pag ganitong araw, linggo, o Sabado, o kaya naman may mga mahabang holiday, pagka walang pasok, kung hindi mo alam aliwin yung sarili mo rito, mababaliw ka talaga. So, despite dun sa bagay na yon, may magandang maidudulot din naman pag napadpad ka sa ganitong klase ng lugar dahil makakaipon ka, guys. Diba, malayo nga sa mga impluensya kung mahilig ka sa mga sapatos, sa mga bagong damit, sa mga gadget, sa araw-araw o every week mong nakikita dahil malapit ka lang sa lugar na yon, matutokso ka na mapabili ka ng hindi oras. Gawa na siyempre, boring ka. Ang pinaka gamot mo dun sa kalungkutan mo dahil na-homesick ka, mag-shopping ka na mag-shopping, walang matitira talaga sa'yo. Yo, what's up mga kabulol? So, it's Mega 9 back sa Top TV channel po, aka Kabulol. Sa pong EPS Factory Worker po dito sa bansang South Korea. So, another day, another episode na naman po, another vlog ang gagawin natin sa araw na to. Pero bago natin umpisa ng video to, yung vlog na to sa araw na to, yung topic natin, gusto ko muna pong batiin kayong lahat. So, sana nasa mabuti po kayong lahat ng kalagayan at i-congratulate na rin po. At the same time, yung mga kababayan natin nakapasa sa exam, na-select ng employer, nagkaroon ng employer. So, what I mean is, nagkakulay na yung mga bagay na pinapangarap, pinaplano po nila. So, kaya na nilang matupad yon pag nandito na sila rito, konting tiis na lang po. So, sa mga hindi pinalad naman, so, ganyan talaga yung buhay. Marahil talagang lagi ko sinasabi sa inyo, hindi naman po katapusan na ng mundo sa mga bagay na hindi nyo nakamit, nakakuha, at hindi umayon sa mga kagustuhan po natin, yung mga bagay na ginagawa natin, despite sa lahat ng mga effort na ibinibigay nyo, ginagawa nyo. Minsan tinatanong nyo, ano ba yung mali? Ano ba yung wala sa inyo na meron sa iba? Bakit yung iba parang ganun kadali lang sa kanila? At bakit para sa atin napakahirap? Para talaga yata hindi patas ang tadhana, yung kapalaran, di ba? Minsan tinatanong natin yan sa sarili natin, aminin na natin sa hindi man sa larangan ng pag-abroad, sa trabaho, promotion sa trabaho, sa mga katrabaho, sa sweldo, yung increase, di ba? O kaya naman yung pag nanliligaw ka, sasagutin ka ng girlfriend mo. Minsan maraming bagay na pinaghandahan natin talaga pero hindi natin nakakuha, nakamit, di ba? So, in short, nabigo tayo. So, tumutok kayo sa video to, guys. Ang pag-uusapan natin kung ano ba talaga yung totoong purpose natin sa mundo. Kung bakit maraming mga tao nawawala ng gana, ng pag-asa. So, akala nila hanggang doon na lang talaga ang kaya nila. So, sana ma-motivate ko kayo sa mga videos at nakakatulong sana yung mga videos na sinishare ko, binabahagi ko. Kung ano ang totoong buhay na maabutan nyo o ano ba yung tunay na realidad ng pagiging isang OFW. Actually guys, bago ko umpisan yung topic natin, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na lahat ng taong nagtagumpay sa buhay, lahat ng taong naging successful, may mga kanya-kanyang istorya ng tagumpay. Sa istorya ng tagumpay na yon, meron din silang istorya ng kalungkutan, kahirapan na pinagdaanan sa buhay.
So yung kwentong kahirapan na pinagdaanan nila, natural, magkakaroon yun ng matagumpay sa dulo. Dahil sa effort at hardworking at hindi sila tumigil hanggat hindi nila makamit yung mga bagay na ganun. Kaya ang gusto kong ipabatid sa inyo, wag nyong sukuan yung paghihirap o wag nyong takasan, wag nyong ayawin o yung kumbaga ibig sabihin ayawin yung wag kayong basta-basta na susuko kung ano man ang problemang nasa harap natin. Dahil sa dulo nun, tagumpay ang naghihintay po para po sa inyo. Bakit ko ba nasabi yun? Marami nagtatanong sa akin dito, Kabulol, paano ka naging 13 years dyan? Di ba ang E9, 10 years lang po yung kontrata. Di ba? So, ang tagal mo na sa abroad. Parang wala ka pa yatang naiipon. Kulang pa ba yung naiipon mo, yung savings mo? Ano na ba yung mga naipundar mo? Di ba? Hindi ka pa ba naging successful mo sa pananatili mo? So, sa mga hindi nakakalam, isa na akong E7 visa. Na-grant ko yon magto 2 years na ngayong June. So, eventually, plano ko nang maghinto o mag-stop, umuwi na for good next year. So, ano pa lang yun, mga plano pa lang naman yun eh. So, well, anyway, sasagutin ko yung katanungan na yun. Ito para sa lahat, sana makinig kayo para malaman po ninyo kung bakit maraming mga OFW na tumanda na sa abroad, dekada na o isang dekada, 2 dekada na, pero still ayaw pa rin nilang umuwi sa Pilipinas despite sa mga maraming bagay na naipundar na nila o natulungan na nila. So, makinig po kayong mabuti. So, halimbawa ko, ihahalin tulad ko yung sitwasyon ko, yung sarili ko. Tama nga naman yung mga kababayan natin. Sa sobrang tagal ko rito, di ba, dapat ang dami ko nang naipundar, ang dami ko nang ipon sa bangko. Despite sa nakikita ng lahat na binablog ko, pinapakita ko kung ano yung mga bagay na naipundar ko sa pagtatrabaho natin dito. May videos ako doon pero hindi ko galing i-flex kada video yon. So, ang ibig ko sabihin guys, ang nakikita kasi ng iba, di ba, ang sukatan ng pagiging tagumpay nila marami ka ng pera, marami ka ng lupain, malaki na yung bahay mo, may mga sasakyan ka na, hindi mo na kailangan magtrabaho. In short, ang tagumpay para sa kanila, nasusukat pagdating po sa pera. Kaya ako nagtagal dito despite sa gusto kong umuwi. Hindi nyo lang naitatanong kung 10 beses na gusto nyo kong pauwiin. Ako 100 beses ko na sigurong inisip o gustong gusto ako mismo na mag for good na umuwi. Sino ba naman ang gustong manatili dito sa South Korea o sa ibang bansa na hindi mo na nakikita lumaki yung mga anak mo, di ba? Yung nakakasama yung magulang mo, yung kapatid mo, hindi mo nararamdaman yung salitang pamilya. Dahil dito, mag-isa lang ako, mag-isa ka lang. Dito, walang mag-aalaga sa'yo pag dumating yung time na nagkasakit ka. Walang mag-aasikaso o kaya naman maglalaba para sa'yo o magluluto para sa'yo, wala. Ang hirap. Bakit ako gugustuhin na manatili dito despite sa ganung bagay? Alam nyo bakit? Kasi alam nyo guys, lahat ng bagay sa mundo may kanya-kanyang oras. Ito, sa mga nagmamadaling makarating dito, sa mga nagtatanong kung bakit hindi sila nase-select, sa mga nagtatanong bakit hindi sila nakakausad sa registration, sa mga nagtatanong bakit hindi sila nakakapasa sa exam, ang lahat ng bagay guys, sa tinagal-tagal ko rito, isa lang ang pinakasigurado ko ngayon sa estado ng buhay ko. Lahat ng bagay may kanya-kanyang oras. May tamang oras para sa pamilya, may tamang oras para sa kaibigan, may oras para sa kaligayahan, sa kasiyahan, at may oras din para sa kalungkutan, di ba? May oras para sa luho, sa kasaganaan, at may oras din ng kahirapan, di ba? May oras ng problema, at may oras din naman ng parang wala kang ang gaan ng pakiramdam mo, parang ikaw na yung pinaka masayang tao sa buong mundo. Nararanasan natin yan, di ba? So, may oras na ipinanganak ka dito sa mundo to, at syempre, may oras din na kukunin na tayo ng nasa taas. So, bakit ko ba sinasabi to? Alamin natin yung purpose natin kung bakit natin ginagawa yung isang bagay. Ako ganito ko tinignan kasi yan Despite sa may bahay na ako dati, sabi ko, nung unang kontrata ko rito, makapundar lang ako ng bahay at lupa. Mahihiwalay ko lang yung mag-ina ko dun sa tinitira namin lumang bahay. Nakikitira kami, wala kaming doon bahay ng lola ko yon. Nakikitira lang kami dati doon.
para naman makapagbukod kami kasi iba pa rin yung galawan kapag nakabukod kayong mag-asawa, di ba? Alam ko sa mga may pamilya, may mga asawa, ay iintindihan yung ibig ko sabihin na iba yung pakiramdam na nakabukod ka, wala kang iniintindi. So, yun lang ang dating plano ko kung bakit ako nag-abroad. Yun ang number one kasi mahirap yung sitwasyon namin nun eh. Ngayon, nung nakabili ako ng bahay at lupa, sabi ko naman sa sarili ko, nung natapos ko yon sa kontrata ko, bumili ako ng mga appliances, yung anak ko at the same time, high school na siya, nagka-college na siya. So, ang sabi ko, nung high school pa siya, hindi pa nagka-college, gusto ko naman magkaroon ng 4-wheel para makita ko yung pamilya ko na komportable sila sa tuwing umuulan, hindi na nila kailangan makipagsiksikan pa sa jeep o kahit gabihin sila sa mall o saan man lugar o may family outing, family gathering, family reunion, hindi sila nakikisakay sa mga kamag-anak. Gusto ko naman na magkaroon sila ng sariling sasakyan na komportable sila na nakikita ko. So, pinangarap ko yon. So, nagawa ko yon. Hindi lang isa, nakabili tayo ng tricycle, single, 4 wheels, e-bike. Naibili ko yon para sa pamilya ko. Despite sa mga bagay na yon, nakabili tayo ng bahay na 2 stories na nabili ko yon, mga 7 years na yata o 6 years na yata lumipas, nasa 1.8 million yun. Hindi ko lang alam kung magkano na ngayon, tumataas ang value ng lupa. Kumbaga, naibahagi ko lamang po guys, para maunawaan nyo kung ano yung gusto kong ipabatid sa video to. So, alamin natin yung purpose natin. Kaya ako, kahit gusto kong umuwi, yung mga bagay na sinasabi, tinatanong ng iba, sa tagal ko na rito, bakit wala pa ba akong sapat na ipon para mag-for good na? Alam nyo, ang tunay na tagumpay para sa akin, yung nakakatulong tayo sa iba. Kaya ako nagtatagal hanggang ngayon nandito pa ako, mga kabulol, nang dahil na rin siguro sa responsibilidad. Nag-aaral yung anak ko college, hindi natupad yung sinabi kong pagtapos ng bahay, pagtapos ng hulugan na sasakyan na kinuha ko, natapos na yun, uuwi na ako hanggang ngayon, nandito pa rin ako. At saka, dati iniisip ko parang dito na talaga ako nakatadhana. Kasi nung na-E7 visa ako, to be honest, hindi ako nag-take ng exam, hindi ako nag-undergo ng TOPIK, KIIP. Na-E7 visa ako, wala man akong binayaran. Yung amo ko yung nag-asikaso, kinonsidered ng government ng South Korea, yung application ko at ng amo ko, nagtugma at pumasa, nag-qualified kaming pareho, kasi dapat qualified yung amo mo, tsaka ikaw sa mga requirements na hinihingi. Na-considered ng labor dito na i-grant na nila yung pagiging E7 ko. Kaya marami nagtataka bakit ako na E7. Ganun, hindi naman ako kagaling sa Korean. So, yun ang sinabi ko, hindi ko alam kung naniniwala sila o hindi. Nung times na yun, dumami na times na. Yung time na yun, matatapos yung taon na yun naman kasama kong Nepali ang mag-apply. Nung siya na, hindi na siya pinayagan. Kakailanganin na niya ng mag-aral ng KIP at makapag-take ng exam at least level 2. So, which is nakapasa naman. So, ibig ko sabihin, nung ako, parang tiyempo, timing. Kaya doon ko napagtanto na siguro plano pa talaga ni God sa akin na manatili pa ako rito. Kasi, nag-grant yung request ni amo eh. Kung talaga kasing hindi na ako dapat mag-stay pa rito, doon pa lang, sablay na. Hindi na sana ako naging qualified doon sa pag-change visa ng E7 visa without exam ng level 2 o level 1 man yan ng KIIP. Di ba ang galing? So parang gumawa ng paraan, tinignan ko na lang na ganun, yung nasa taas, para nandito pa ako. So ibig sabihin, hindi pa tamang oras para sa akin na umuwi ng Pilipinas. Dahil alam nila, alam ng nasa taas, maraming mga taong umaasa sa akin kahit ganito lang tayo. Marami akong natutulungan, na kamag-anak, maging kamag-anak ng asawa ko, despite sa, minsan kami rin kinakapos, siyempre sa dami at pataas ng pataas ang bilihin sa Pilipinas, at may mga dumadating na hindi inaasahang biglang emergency gastusin, so minsan kinakapos din ako, nakakautang pa rin ako, to be honest guys. Kaya, minsan natutulog ako, iniisip ko, ang tagal ko na rito pero parang ganyan pa rin ang nangyayari sa akin. Parang sinasabi ko lagi, parang yung pananatili ko rito, talagang dito na ako tatanda at napag-iwanan na ako ng mga kasamang kabatch ko at ako nandito pa rin. Alam niyo kung ano iniisip ko? Ang inisip ko na lang, baka ito yung purpose ko. Ito talaga siguro yung kapalaran ko, ito yung destiny ko. Kasi sumang-ayon yung pagkakataon, sumang-ayon yung timing yung araw, at lahat magaan.
walang nangyaring struggle nung nag-aasikaso ako ng mga requirements para ipasa at matuluyang ma-E7 visa. Despite sa napakadaming kinakailangan na requirements talaga, pero nagawa ng paraan. Nakitaan pa ng record yung amo ko na nag-aerobite ako sa ibang company, which is bawal yon sa mga E9. Number 1 yung sinasabi sa training center na huwag kang magpa-part-time kapag ang visa mo at ang company mo ay nakapangalan dun sa alien card mo. Once na chinek ka ng immigration, natsyempohan ka, nasaktuhan ka, considered na TNT yun, illegal yun, mapapa-deport ka. Despite sa ganung bagay guys, nakitaan ako ng record, may pumasok na pera na ibang company sa ATM kung saan inuhulog yung sahod ko. Nagawa ng paraan ng amo ko. Kaya nung time na yun, inisip ko, eto pa talaga siguro yung time na hindi pa talaga ako ready o handang umuwi. Alam nang nasa taas guys, magsasuffer din yung mga taong umaasa sa akin. At alam nang nasa taas, talagang hindi pa yun yung tamang oras dahil baka lahat ng bagay na mga pundar natin baka mawala lang at ma-wipe out lang. Kasi ilang taon kong tinrabaho yung mga bagay na naipundar ko. And then uuwi ka lang ng Pilipinas, ilang buwan ka lang doon, maximum sabihin mo 1 year. Lahat ng naipundar mo kung hindi mo pinagandahan, hindi ka pa ready, baka mawala lang sa iisang iglap lang dahil napakabilis. Isang pikit mo lang na mata mo, posibleng magbago na yung katayuan natin sa buhay. So bakit ko ba sinasabi to guys? Kung kayo hindi nakapasa at kung kayo maraming katanungan, kagaya na sabi ko, minsan hindi natin maiwasan na ikumpara yung sarili natin sa iba. 'Di ba? Bakit siya? Bakit si ganito? Bakit si ganyan? Pero ako ngayon hanggang dito pa rin, andito pa rin. 'Di ba? Minsan tinatanong 'yun. Minsan sumusuko na kayo sa sobrang hirap, wala kayo na nakukuhang suporta sa pamilya nyo, sa financial, number 1, napakahirap kumilos o mag-effort ngayon sa panahon na to kasi bawat kilos, bawat galaw, may halaga, may amount na kailangan, di ba? So, despite sa mga bagay na yon, yung oras, minsan, may trabaho kayo, may pasok kayo, biglang magkakaroon ng update sa DMW, masisira yung araw ninyo sa pagpaparegister pa lang. Maraming tao na nawawalan na ng gana, nawawalan na ng pag-asa. May mga taong nakapasa sa exam, bagsak sa medical, pumasa sa exam, pumasa sa medical, and then tawag dito, nagkaroon ng return yung mga papel niya na ipinasa sa Korea. O, yung iba naman, papidos na, paalis na, palipad na, biglang nag-cancel yung employer niya, kinonsidered na bankruptcy yung company niya. So, hindi na naman sila nakaalis, kumbaga na pending na naman yung mga application nila. So, pag dumadaan tayo sa ganung sitwasyon guys, tignan na lang natin yung purpose natin sa mundo. Marahil, bawat minuto ng buhay natin, hindi ako naniniwala na lahat ng bagay aksidenteng nangyayari sa mundo. Lahat ng nangyayari sa buhay natin, may dahilan yan kung bakit nangyayari. Lawakan lang natin yung pangunawa, lawakan lang din natin yung pag-o-observe natin sa paligid natin. Yan ang minsan ng nakikita kong kahinahan na wala sa iba. Akala ng iba, kung ano yung nasa harap nila, ando doon. Alam niyo yun? At hindi naman lahat kasi nang naririnig mo, totoo. Lagi ko sinasabi sa inyo yun. At the end of the day, ikaw at ikaw pa rin ang guguhit sa sarili mong kapalaran kung saan ka mapapabuti o mapapasama. Hindi natin kahit kailanman pwedeng iasa yung pagunlad natin sa ating gobyerno, sa mga magulang mo, sa mga kapatid mo. Pagdating ng araw, lahat sila mawawala. 'Di ba? Kahit ikaw mismo yung anino mo, iiwan ka rin ito pag dumilim na ang paligid mo. Kaya ang ibig ko sabihin, tumayo ka. Binigyan tayo ng abilidad ng nasa taas, gamitin mo, brother. O ikaw, madam na nanonood. Kung may mga plano ka sa buhay mo, ilang beses ka mang madapa, 'di ba palaban tayo mga Pilipino? Problema lang 'yan pero hindi tayo papatinag sa mga bagay na gano'n. Sanay tayong humarap sa anumang samot-saring pagsubok na dumadating sa buhay natin. Wag na wag ninyong tatakasan yung mga bagay na problema dumadating dahil alam nyo, maliit man, malaki ang problema na nasa harap nyo, yan ang magiging basehan kung gaano kalaki ang magiging pagbabago ng buhay mo sa hinaharap. Kapag pinili mo yung magagaan, pinili mo yung hindi ka maghirap, asahan mo, wala kang mararating, brother. Di ba?
The way na napakataas, napakatayog ng pangarap mo para sa sarili mo, para sa pamilya mo, ganun din katayog at kadami ang mga pagsubok na kailangan mong malampasan. Yan isang hamon sa inyo o sa buhay natin. Umiikot lang ang kapalaran ng tao. Marahil yung iba nasa taas, ikaw nasa baba. Pagdating ng tamang oras, tamang panahon, ikaw naman ang pupunta sa taas. At pag tiningala mo yung pinanggalingan mo, alam mong malayo ka pa sa mga pinapangarap mo, pero malayo ka na rin doon sa pinanggalingan mo. Kaya tuloy mo lang kapatid, huwag kang sumuko. Lagi mong tatandaan, mas maganda na yung may ginagawa ka kaysa sa wala kang ginagawa. Pag may ginagawa ka, may hinihintay ka. At yung palang bagay na nakapagplano ka, nakapag-isip ka, na gusto mong sumubok, yung palang panalo ka na. So, yan po yung may advice ko po para sa inyo. Magagamit natin yan sa hinaharap. Kaya, mapapansin nyo guys, yung mga magulang natin dati, nung bata pa tayo, lahat ng mga pangaral, lahat ng mga sinasabi nila dati, ako din natatandaan ko. Sa Kapampangan sinasabi, loko, tandanan mo yan. Potang metwa na ka. Aintindihan mo yung hanggang panabilin mo, hanggang sasabihan mi kayo. Para kayo mo naman. Yun ang sinasabi lagi sa akin ng lola ko. Sa Tagalog, pagdating ng araw, lahat ng mga bagay na sinasabi ko ngayon sa inyo, kayo mismo mapapatotohanan nyo yun, sinasabi niya. Para sa inyong lahat, kung bakit namin ginagawa to. Lagi sinasabi ng mga matatanda sa atin, mga magulang natin yan, di ba? So ngayon, nauunawaan at naiintindihan na natin. Kaya pala ganun na lang sila kung pagsabihan tayo. At so, salamat guys sa ilang minuto na naman ng pagsama, panonood na naman sa videos na to. So, sa tingin nyo guys, nakakatulong ba talaga yung mga videos na ina-upload ko, mga binabahagi kong kwento? Ito'y kwento ng tunay na realidad ng buhay. Hindi po to patawa, hindi po to paawa, hindi po tayo humihingi ng awa. Ito'y, ang panalo rito kayo, hindi ako. Pakatandaan po natin yon. Ginagawa ko po to para sa lahat na nakikita ko na nawawalan ng pag-asa. Kasi pinagdaanan ko yan, napakahirap talaga ng sitwasyon ng akala mo walang-wala ng pag-asa. Pero meron brother, lagi mo lang tatandaan. Kaya mo yan. Pagtiwala ka sa sarili mo. Hindi ka lang hanggang dyan. Patunayan mo. Gulatin mo yung mga taong walang bilib sa'yo. So bago ko tapusin yung video to, so gusto ko lang pong ipaalala sa inyo, hindi habang buhay, hindi habang panahon. Ganyan ka at andito tayo malayo sa pamilya. Kaya sa ngayon, kailangan muna natin may patunayan sa sarili natin at may ipakita sa lahat na kaya natin gawin yung mga bagay na hindi inaakala na magagawa natin ng iba. So yun lang, i-motivate nyo yung sarili nyo at the same time sana na ma-motivate ko rin kayo. So that's it guys. I think that's it for today's video. So kita-kita muli tayo sa susunod gagawin video. It's me again, Christoph TV Channel. Boy abroad ko dito sa bansang South Korea. So annyeonghaseyo guys. Salamat po sa panonood.